Hey guys, what's up? This is Jem and in today's video, ang sasagutin natin na tanong pagdating sa Tricard, itong tanong na basahin ko dito May tanong kasi siya and very important to sa mga bagong ma-hire in case. Sabi niya, paano po if na-hard po gamit yung job bank since first time po pupunta ng Canada? May magsusundo ba sa airport papunta sa location ninyo? So, ganda ng tanong na. Ganda ng tanong kasi itong tanong na to is tanong ko din to and na-worried ako baka mas scam tapos pagdating mo wala palang susundo, no? So, kung gusto mo malaman itong tanong to kasi pang direct hire talaga to. Direct hire kasi pag i-hire kayo ng employer is through online lahat hindi nyo nakikita yung employer, hindi nyo na-meet sila mismo. So, medyo tayo pag wala tayong lakas ng loob sa sarili, medyo challenging. Okay? So, if you want to know more, tanong na to kung meron kayong susundo sa airport, then continue watching this video. Welcome back Kung bagong mo pa lang ako napanood dito sa YouTube, my name is Jem and dito sa DIY Canada, tinuturo ko dito sa channel na to kung paano kayo mag-apply ng direct hire sa Canada na hindi nadadaan sa agency, And tinuturo ko din dito yung mga paano yung proseso, about sa resume and cover letters. So, is more on direct hire talaga to na hindi na kayo magdepende sa mga agency. Okay? And marami na tayong mga natulungan at success story na nakapunta ng Canada through resume lang. Okay? O kaya sa tinuturo ko dito sa Indeed at Jumpa. Okay? So, tayo balik tayo dito sa tanong niya na kung ano ba daw, meron ba daw susundo kasi medyo kabado kasi tayo minsan pag punta ng Canada wala kang kakilala, paano daw if ma-hired ka sa job bank and then first time mo pumunta ng Canada, may magsundo pa sa airport, galing sa airport dito sa Canada papunta doon sa location kung saan kayo na-hire. Well, nakasaad doon sa kontrata, titingnan ninyo sa kontrata. Okay? Sa kontrata kasi namin nakalagay doon na employer ang kukuha ng ticket from saang country kami, since Taiwan ako galing, from Taiwan to airport sa Vancouver dito sa Canada. Dalawa kasi yung lalandingan ninyo, either sa Vancouver or Toronto. Kahit saan kayo dyan, yan yung mga port of entry papasok sa Canada. Mostly Vancouver talaga kasi malalaki, Yung iba naman pang Middle East or kabilang side, sa Toronto sila like Korea, sa Toronto sila dadaan. Okay? And mostly, mga Asia na side is more on Vancouver talaga, So, meron kayong susundo. Sa amin kasi, yun din yung naging tanong namin that time, paano kaya, paano tayo makarating doon sa company na nag-hire sa atin? Hindi namin alam saan yung bandang company. Alam namin yung address, pero ginugol lang namin na ito, ang layo pala, So, kabado kami that time, Nakakatawa kasi wala kasayngan ng loob, Wala kami kakilala, hindi kami magkakilala sa isa't isa. Nagkakilala kami sa mga kasama ko is lang sa airport, Nag-meet kami sa airport. Kasi yan yung time ng flight namin. So, doon na kami nagkakilala sa airport na. So, never kami nagkakilala before sa mga kanya-kanyang trabaho sa Taiwan. And para kaming sumulong ng sa gera na wala kaming idea na saan kami mabagsak, Meron kayang pupulot sa amin, meron kayang susundo sa amin. So, wala. So, magandang tanong to kasi nung nakita ko tong tanong na to, wow, very helpful to sa mga ma-hire, kasi wala kayong idea, lalo na pag first time, pareho tayo, walang idea. But doon sa kontrata, yun yung talagang una ninyong titingnan kasi nakalagay doon na
kung ang employer ba ang sasagot from saang country kayo hanggang makarating kayo sa planta nila o sa kumpanya nila. Okay? Pag nakasaad doon na ikaw ang gagastos sa ano, ah, ticket mo papuntang airport, and then from airport na yun papunta doon sa company kung saan ka na-hire, yan yung titingnan nyo masyado kasi may mga case na ganun. Okay? But, bihira lang. Bihira lang yung ganun. Mostly kasi, patakaran kasi sa Canada is, ticket nila from saang country kayo, kung sagot nila yung ticket kung saang country kayo, hanggang makapasok kayo sa Canada, and then, minsan hindi talaga yung employer ang susundo sa inyo. Okay? So, itong mga employer na to, ano sila, meron silang binabayaran. Okay? Meron silang binabayaran na courier or yung mga services na susundo sa inyo. Okay? And then, ang ilagay nila sa susundo doon is hindi kayo, kundi yung name ng company na nag-hire sa inyo. So, meron silang banner na hawak nila doon sa airport, and then nakalagay na, like sa amin, no, company. And nung paglapag namin, and then nag-exit na kami sa airport. Paglabas namin sa gate, wala kaming idea saan kami papunta, no? Tingin-tingin kami sa kabilang side yung kasama namin. Tingnan nyo doon sa sa kabilang pintuan. So, mga 5 minutes siguro kaming paikot doon. Paglabas namin. Hindi kasi namin alam kung sinong susundo. And that time, hindi din kami binigyan ng contact number sa susundo. Kasi nga wala kaming mga SIM card pa. No? So, ang importante lang talaga is nandun na kami sa Canada. No? Yan nung naisip namin. Ang inisip namin is nakapasok na talaga kami sa Canada. So, ang nangyari that time, na-stuck kami, no? Na-stuck kami sa airport. Na-stuck kami sa airport. And then, ayun, kikunik kami ng wifi, no? Sa airport. Buti na lang may free wifi sa airport. So, in-email namin yung HR namin or yung contact namin dito sa Canada na nandito na kami sa airport, ganito, ganyan. And then, nag-flight kami papuntang Toronto. So, 4 hours. So, okay na yun. Pero pag first connecting flight kayo diretso yun, ang pinaka-challenging is yung from last na airport papunta na sa company, kasi mga company mostly dito is province. So, doon kami na-stuck, no? Ngayon, na-cancel ang flight kasi bad weather. Naku. From Taiwan to Vancouver, no? 10 hours kaming walang tulog. From Vancouver to Toronto, I think 4 hours. 14 hours lahat. Wala kaming tulog, no? Lantang-lanta na kami pagdating sa airport. And then, na-cancel pa yung flight namin. Ngayon, wala kaming SIM card. Wala kaming contact number na kung paano namin ma-contact ng employer namin. So, through wifi na lang, email, and then tagal ng reply, no? Siyempre, hindi mo in-expect na nagbabasa sila ng email. So, nag-idlip muna kami sa airport. Okay? Ang nangyari, lumapit ako ng isang Canadian. Okay? As in stranger, no? Nilapitan ko yung stranger, medyo natakot yung sa akin kasi hindi kami kakilala. Nakaupo lang siya doon. At sabi ko, okay lang ba na magpatulong, sabi ko sa kanya. Can you help us because we're stuck here at the airport, kasi yung sundo nga namin, no? Wala din namin alam kung saan sila banda or saan kami susunduin banda, no? So, binalikan ko yung email namin. So, yung email namin mayroong contact number ng HR. Di ba? May contact number sila doon sa telephone number nila sa baba ng email. I-check niyo yung very important yun, yung contact number na yun. Binigay ko sa kanya, sabi ko, can you call us this number and then tell them that we are the workers that they hired, and then nandito kami sa Toronto airport right now, and we're waiting for the
yung convoy namin or yung susundo sa amin. Or if okay lang sa'yo, can I talk to our employer or can you turn on the speaker of your phone? So sabi kong gano'n, no? So kinausap namin. Nung lumapit kami ng stranger kasi nga wala na din namin alam kung saang banda kami susunduin. Kasi nung tinignan namin yung ah, pintuan, wala pa rin. Nung sabi naman, basta dyan lang daw. Tapos wala man. So, yun, tinawagan yung number. Sabi, mag-wait lang kayo dyan kasi may susundo sa inyo. So, medyo nabukayan kami ng loob. Ngayon, ang nangyari that time, nauna pala sa amin yung sundo. Okay? Nauna pala sa amin yung sundo. Umalis kasi nag-wait daw sila ng 5 to 10 minutes. Wala daw mga workers doon. Wala daw mga Pilipino na sa area na yun. So ngayon, ang ginawa ko, buti na lang may nakilala ako na Pilipino na before pa ako nag-Canada, alam ko na nasa Canada na siya. Buti friend ko sa Facebook. Buti that time, panggabi siya. Paggabi siya, wala siyang pasok mo sa umaga. So gising siya umaga, tinawagan ko siya. Sabi ko, pwede mo ba na, wala kasi kaming SIM card pa sa Canada. Pwede mo ba tawagan tong number na to, and isabi na nag-wait kami dito sa number, basta may number yung door na yun banda, no, na dito kami nag-wait sa or saan ba yung waiting area ng sundo. Yun yung sabi ko. Ayun, sinabihan niya. Sabi niya, saan ba kayo na airport? Kasi pamilyar niya yung airport. Sabi niya, labas kayo doon and then lakad kayo doon sa unahan. Merong number doon na I think that was 19 ata. So, mayroon siyang doon, parang screen na waiting area. Parang bus stop pala. So doon kami pinalabas. Unang labas namin. Nanginginig kami kasi sobrang lamig. Bandang Toronto, and then kasagsagan yun ng winter kasi November kami nakarating. Ikupiyansa kami yung jacket ko. Tinabi ko na kasi ang init nga doon sa airport. Paglabas namin, nanginginig ako doon. And then yung nag-wait kami ng mga 7 minutes siguro. 7 minutes, and then ang sabi niya, titingnan nyo yung parang shuttle car pala, no? Titingnan yung shuttle car, ito yung name ng shuttle car. Ang nangyari, sabi ng kasama ko, may nabasa ko kanina, lumampas na. Lumampas na naman daw. So, nakakatuwa yung experience namin kasi nakita pala, nabasa ng kasama namin. Hindi rin niya na agad na yun pala yun. Hindi niya agad na sabi sa amin na yun pala yun. Basta kung saan lang kami nakatingin, parang yung mata namin kung saan na lang nakatingin sa shuttle car para masundo kami. Ang nangyari, lumampas na. Tapos one way lang yung dadaanan. So, iikot na naman. Minisis ko na naman yung kasama ko. Sabi ko, yung kaibigan ko. Sabi ko, pwede mo tawagan ulit kasi lumampas na siya eh. So, lumampas na. Tinawagan ulit. Sabi ng driver ko, sige, babalik ako doon. Buti hindi pa siya nakalayo kasi napansin agad ng kasama ko. So ngayon, sabi ko, titingnan na talaga natin. Dito na yung dadaan. Ito yung talagang shuttle car na susundo sa atin. So, kami lahat nakamasid kasi kami, ang first batch sa amin is 5. So 5 kaming nakatingin sa dadaanan ng mga shuttle car. Magugulo kasi lalo pag first time, no? Ang gulo talaga ng first time kasi wala kayong idea saan at paano, di ba? So, nakita na namin ito na yun. So, pinara na talaga namin na kami talaga yun. Okay? Ito ba yung susundo sa itong company na to? Sabi, yes. So, yun. Doon na kami nabuhayan ng loob. Sabi ko, mapunta na talaga tayo doon sa sa company ng nag-hire sa atin. So, that was Toronto, no? Toronto to St. John. No, ngayon, hindi pa na doon nagtapos. Kasi pag punta namin sa St. John, ta-travel pa pala kami ng 6 hours papunta dito sa company, which is medyo liblib na, no? Doon, mas kampante kami kasi paglabas namin sa pintuan, hindi siya kasi matao na no, airport.
And medyo kami yung nahuli, so wala na yung, hindi na crowded. So may nakalagay na doon, Cook Aquaculture Company. So nakita namin, uy, ito yun, oh, ito yung sundo namin. So kaway-kaway kami. So pag kaway-kaway namin, lumapit siya sa amin. Nagtanong siya if kami ba daw yung na-hired ng cooks. Sabi namin, yes. Do you know Amanda? Kasi si Amanda yung HR namin. Yes, that's our HR. Sabi niya, okay, confirm. Kayo nga. So, yun, mayroong susundo. Okay, pero ang pinaka-key dito sa video na to is yung contact number ninyo, yung HR or yung communication ninyo sa sa email, no, yung nag-hire sa inyo, yung nag-assist sa inyo, either consultant or ano man, i-double check ninyo yung number na yun yung i-save talaga ninyo, no, in case mawala kayo or mauna yung sundo or hindi kayo masundo. Like si Michael, yun yung nangyari din sa kanya, no, naiwan yung luggage. Okay? So, hindi siya sumakay sa connecting flight niya. Tapos yung sundo, hinintay siya doon sa kabilang airport sa Edmonton. Ang nangyari din, nag-antay nang wala. Kasi hindi siya nakasakay sa aeroplano gawa nung wala. Yung dalawang luggage niya hindi niya nadala. So, maraming pangyayari na gano'n, no? Lalo na pag first time. Pero ang tanong niya is kung meron bang susundo daw, no, sa pagdating sa airport. Actually, meron. So, be sure na kausapin niyo yung HR, hingiin niyo kasi yung mali namin, hindi namin nahingi yung contact number ng susundo, paano namin sila makontak, no? So, mas magandang gawin if mayroon silang, mostly sa mga Canadian, may mga Facebook, sabihin niyo no, pag pupunta kayo dito, sabihin niyo sa HR niyo or sa contact person niyo, ma'am, pwede ba namin makuha yung contact number ng susundo namin sa airport? Kasi yan yung pagkakamali namin, no? Hindi namin alam, basta pampanti lang kami na pumasok sa Canada, no? Kukunin nyo either Facebook or number, yung dalawa talaga, or email, okay? So, tatlo, yung email, yung Facebook, or yung contact number. In case kasi minsan yung HR busy sila, lalo na pagdating nyo dito is nasa working hours sila, nasa opisina sila, so busy sila na. So, kunin ninyo yung number ng susundo, okay? Para hindi na kayo matulad sa amin na nagkagulo-gulo na, nagkaligaw-ligaw na. Okay? So, ang sagot sa tanong if meron bang susundo, meron. Kaso lang, be sure na yung communication ninyo maayos. Okay? Yung sa amin kasi, na parang na lost in space kami. Lost and found kami that time, no? So, merong susundo, basta importante is kunin ninyo before kayo mag-flight papuntang Canada. Kausapin yung HR ninyo or yung consultants, kung sino man yung nag-a-assist sa inyong application. Sabihin ninyo, pwede ba namin makuha yung contact number namin kung saan kayo maglapag, like Toronto or Vancouver, no? Kung saan man kayong province, ang pinaka-importante is yung last airport na ninyo, yung saan kayo maglanding na pinaka-last na airport, kasi mostly doon yung susundo sa inyo papunta sa company, which is mostly sa mga company dito is nasa province. Okay? So, yun lang may share ko sa inyo, no? Kasi yan yung isang di namin naisip that time, no? Wala kaming alam paano namin makontak yung susundo sa amin. So, the best way is kunin ninyo, sabihin nyo sa HR ninyo, kunin namin yung number ng susundo sa amin sa airport. Okay? Lalo na pag connecting flight medyo sa oras, no? Madalian talaga, gahol sa oras. Okay? So, I hope you learned, no, sa mga story na sinishare ko sa inyo, kasi nangyayari yan, no? Hindi lang sa akin, no? Kanila Michael, no? Nangyari din sa kay Michael, papunta siyang Edmonton, naiwan yung luggage niya, so yung sundo niya, umalis, pagdating niya doon, wala na siyang sundo. Ang mali, walang communication, no? Hindi nakuha yung email sa susundo, hindi nakuha yung number sa susundo, and mostly, itong mga employer nakalimutan din nilang ibigay sa atin yung contact number ng susundo sa atin. Okay? And this time, I hope sa inyo hindi na yan mangyari, kasi naturuan ko na kayo ano yung dapat ninyong gawin. Kasi sa amin, sobrang nakakatawa talaga. Alam mo yung mga first time na mag-abroad na minsan hindi alam kung saan mag-exit, no? Saan ba dito yung gate number.
Di ba nakakatuwa? So, yun lang, no? And I hope na ma-share nyo to sa ibang ano, kababayan natin kasi alam ko maraming mga paparating sa Canada na walang idea, lalo na mga direct hire, no? Pag direct hire kasi medyo challenging, no? Pagdating dito kasi yung communication hindi ganun ka hindi ganun ka tawag natin open kasi gawa nung pagdating nyo sa Canada wala kasi kayong agad na SIM card, no? Lalo pag cross country tulad sa amin, pero pag galing sa Pinas meron ng mga galing sa Pinas na may SIM card na sila pagdating nila sa Canada. And be sure, no, yan yung pinakauna ninyong yung SIM card, no? If makakuha kayo sa airport, kuha kayo. If wala, ask your HR kung paano, no? And then hingiin nyo yung number ng contact number ng susundo sa inyo, either Facebook, email, or number, yung tatlo, importante yan. Okay? So again, this is Jem, and thanks for watching, and see you next time. Bye.